Praise God. So, sige po, bago po ang lahat, ay atin munang batiin ang ating mga kapatid sa Panginoon ng isang mapagpalang umaga, yung ating mga nasa likuran, yung ating mga nasa harapan. Let us greet one another in love. Good morning, everyone. Good morning po sa ating lahat and welcome po sa ating mga kapatid. Okay. Praise the Lord. Ayan, okay. So, handa na ba tayong muling magpuri at umawit sa ating Panginoon? Minsan pa, pwede ba nating batiin muli ang Panginoon at palakpakan natin ng malakas sa palakpak ang Diyos? Bigyan natin ang kapurihan ng ating Panginoon. Hallelujah! So, bago po tayo magsimula, I just want to read a verse sa awit 145. So, lahat po ng mga anak ng Diyos ay makinig. At habang po tayo naghahanda sa pagsamba sa ating Panginoon, katulad po nung isang linggo, no, bagamat mainit, napakabuti pa rin ang ating Diyos. Amen. Sino pong naranasan ng kakaibang pagkilos ng Diyos? Amen. Praise God. Purihin natin ang Panginoon. Sabi po ng Psalms 105, ang kadakilaan ng Diyos ko at hari aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Amen. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ka Yahweh at karapat-dapat na ikaw ay purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. Sa alinman lahi ang inyong ginawa ay papupurihan, ihahayag nila ang magawa mong makapangyarihan. Verse 5, ang karangalan mo at pagdakila ipamamalita, at isasaysay ko ang mga gawa mong kahanga-hanga. Ang mga gawa mong makapangyarihan ipamamalita, sa lahat ng tao aking sasabihin, ikaw ay dakila. Ihahayag nila ang lahat ng iyong mga kabutihan, aawitin nila ang mga ng may kagalakan ang iyong katwiran. Verse 8, si Yahweh ay mapagmahal at puno ng habag. Hindi madaling magalit, ang pag-ibig ay wagas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, pagkalinga niya ay mamamalagi. Napakabuti po ng ating Diyos. Amen. Hallelujah. Yan po ba yung nararapat na papuri sa Panginoon? Hallelujah. Tayo po sandaling umuko, tayo manalangin sa Diyos sa buhay. Hallelujah, Jesus. Luwalhatiin ka, Panginoon. Luwalhatiin ka, aming Ama. O Diyos, Ikaw ay napakadakila. Ikaw ay napakamakapangyarihan, Panginoon. Walang ibang Diyos kaming pupurihin at sasambahin, kundi Ikaw lamang, Panginoon. At katulad, O Diyos, ng awit ni David, Lord God, hindi kami titigil na magpapasalamat sa iyo, Panginoon. Hindi kami mapipigil na magpuri sa iyo, O Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Sa oras mong ito, Panginoon, aming Diyos, Ama, muli kaming lumalapit, O Lord God, at nagpapakumbaba, O Diyos. Ikaw ang nakakakita ng aming mga puso't isipan, Panginoon. At sa oras mong ito, Panginoon, muli naming binubuksan ang aming puso sa iyo, Lord God. Patuloy kang manahan sa amin, Lord God. At aming idideklara, Panginoon, Ikaw ang aming tunay na Diyos. Walang ibang Diyos maliban sa iyo, Panginoon. At muli sa umagang ito, Panginoon, habang kami, O Diyos, ay aawit sa iyo, Lord God,
Nawa, Panginoon, na maabot namin, Lord God, ang kaluwalhatian mo, Panginoon. Ibaba mo sa amin, Panginoon, ang iyong presensya, Lord God. Ito po ang nais ng aming mga puso, Lord God. Ito po ang nais ng aming mga puso at isipan mo, Jesus. Sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, na isa o dalawa na nagkatipan sa iyong dakilang pangalan, ikaw ay naroon, Lord God. Kaya kami nananampalataya, O Diyos, na ikaw ay kasama namin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Panginoon, manghari ang iyong kalooban sa umagang ito at punuin mo kami ng iyong Espiritu Santo, Lord God. Salamat, O Diyos, at patuloy kaming magpupurit sa samba sa iyo ng aming mga awit, Lord God, at pagsamba mula sa aming puso, Lord God. Hallelujah, Jesus. Luwalhatiin ka, Panginoon. Luwalhatiin ka, O aming Diyos. Patuloy nating sambahin ang Diyos sa ating buong puso. O Diyos, ikaw ang aming Panginoon. Jesus, ikaw ang aming Diyos. Jesus, ikaw ay dakila. Come on, church. Sambahin natin ating Panginoon. Buong puso, buong isip, buong kaluluwa, O Diyos. Ikaw ay dakila. Maghari ka, O Diyos. Karapat-dapat ka. Itataas ka namin sa aming pagsamba. O Diyos, luwalhatiin ka. Buksan natin ang ating puso sa Panginoon. Hawit ng pagsamba sa iyo, dakilang Ama. Hallelujah. Hallelujah. Yes, God. Habang hindi karapat-dapat kami, O Diyos, pagkukulan ng iyong pag-ibig, Lord God, kami, O Diyos, ay narito at muling aawit sa iyo. Buong puso at buong lakas, Panginoon. Hallelujah, Jesus. All together, let us sing to God. Habang hindi karapat-dapat pagmukulan ng habag at wagas mong pagsinta, habang walang kakayanang masuklian ka na
Pasalamatan natin ang ating Diyos. Minsan ba habang hindi karapat-rapat, habang hindi karapat-dapat, magkukulan ng bag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuntian ka na buti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking katawan. Inibig mo ako nang di kayang tumpasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan pinabahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa Diyos ang pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa Come on, let's say, oh Diyos! O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan pinabahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa ang pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Oh Diyos, salamat Panginoon. Hallelujah, Jesus. With all our hearts sing, oh Diyos, ang pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sumulang biyaya mo. Salamat Panginoon, salamat sa sumulang biyaya mo. Come on, pasalamatan natin ang ating Diyos sa buhay. Salamat sa sumulang biyaya mo. Hallelujah! Come on, let us give praise to the Lord. Praise to Jesus. Luwalhatian ka, Panginoon. Oh, dakila ka, Diyos. Praise the Lord. Amen.
Sabihin mo sa iyong katabi, tayo'y magpupuri sa Diyos. Pwede bang sabihin mo ulit sa katabi mo, magpupuri tayo sa Diyos. Hallelujah! Lord, hali sa ating Panginoon. Permission! Hallelujah! Kilang biyaya, ipinalaya. Everybody say, nasabihan na. Pinatawag, pinagpala ng Diyos. Di mapipigil, di mapipigil ang pagsaka sa'yo. Jesus, dakila ka. Sabay-sabay! Jesus, napupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay nagsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hey, hey! Hey, hey! Dakilang biyaya, kami pinalaya. Salamat, Panginoon! Pinatawag, pinagpala, Amen! Hindi mapipigil ang Diyos! Di mapipigil ang pagsama sa'yo. Jesus, dakila ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, napupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay nagsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, napupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay nagsasabi, Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Everybody clap your hands! Woo! Hey, hey! Hallelujah, Jesus! Everybody clap your hands! Lumalaki sa Diyos! Everybody say, hindi mapipigil! Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila kang totoo. Hindi mapipigil, di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay nagsasaya. Jesus, mapupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat
magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, sa pupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat magsasabi, everybody say, ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, na pupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hey, hey, hallelujah! Hey, hey. Everybody say, pangako mo sa'kin, di ako iiwan. Bawat sandali Hallelujah. Tunay nga, O Diyos, sa kailanman di mo kami pinabayaan, Panginoon.
Kaya kaming lahat, O Diyos, ay patuloy na magpupuri sa iyo. Sasamba sa iyo. Ibibigay ang lahat-lahat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Luwalhatiin ka, Panginoon. Tunay na napakabuti mo sa amin, O Diyos. Kaya, O Diyos, wala kaming ibang kayang gawin sa oras na ito, kundi ibalik lahat, Panginoon, ng kapurihan at pasasalamat, Lord God, sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Oh, hallelujah, Jesus. Pupurihin ka namin, Lord God. Luwalhatiin ka, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Patuloy nating awitan ng ating Panginoon. Mula sa ating mga puso, hindi sa mga salita. Mula sa ating mga kaluluwa, sambahin natin siya na ating nag-iisang Diyos. Hallelujah, Jesus. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Sabihin natin sa Diyos, kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Oh, aming Diyos, sama-sama isigaw. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat ika'y laging tapat. Ang iyong kawa ay
at papurihin ka, O Diyos. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Ang buti ng Diyos. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Katulad ng ating inawit, ang pag-ibig ng Diyos ay walang katulad. Kaya sa oras na ito, tayo naman na magbigay ng pagmamahal sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Awitin natin ang kabutihan ng Diyos. Mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya. Ang buhay ko'y hawak mo sa iyong kamay. Thank you, Lord. Mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, awitin ko kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat, O Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Listen po, sabihin natin sa Diyos, mahal kita, Panginoon, mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya, at ang buhay ko'y hawak ko sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan. Ika'y tapat, O Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y
Yes. Sing it with all our heart. Ika'y mabuti Ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Gawin natin panalangin ng awit nito. Ika'y tapat bang buhay. Siya nga po, Panginoon. Pagkailan nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Sing it. Ika'y tapat. Ito po ang aming panalangin at pasalamat. Hindi kayang katapatan ang iyong katapatan, O Diyos. Patuloy ka namin sinasamba. Patuloy ka namin papupurihan, Panginoon. Ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Oh, let us Awitin ko worship Him. ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko 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 ang kabutihan ng Palapakan natin ang pangalan ng Panginoong Jesus. Palapakan natin ang pangalan ng Panginoong Jesus sa kanyang kabutihan. Oh, receive Lord our praise. Salamat dakilang Diyos sa umagang ito. Napakabuti mo sa bawat isa. Inihahayag po ng aming pagsamba ang iyong kabutihan. Amen. Hindi kami kayang hadlangan ng anumang panahon. Ang iyong kabutihan, O Diyos, ay patuloy po naming nararanasan. Pagising pa lang namin sa umaga, ang iyong kadakilaan. At dakilang Diyos, sa umagang ito, as we hear your word, alam namin dakilang Diyos, may inihanda kang pagkain sa aming espiritual. At dalahin ko, Panginoon, lambungan mo ang lugar na ito. Mag-send ka ng mga ulap, Panginoon. At patuloy, O Diyos, na kontrolin mo ang lahat. At idinideklara namin, Panginoon, ang araw na ito ay patuloy po naming tatanggapin ang iyong kabutihan at ibabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, ang pasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen and amen. Praise God. So magandang sabihin nga po natin, my God is alive. Praise God. Tayo po yung nagpapasalamat sa Diyos. Amen. So yung po nasa likod, mga kapatid, wala pong upo sa likod dahil maluwag pa po ang nasa loob. Sige po. Lahat po na nasa likod, dito po maluwag pa po, maluwag pa po.
Okay, first of all, tayo po nagpapasalamat sa Diyos dahil natapos po ang ating 12 taong anibersaryo. Medyo tayo po ay sinalubong ng init ng presensya ng Diyos at init ng lugar. Amen? But praise God, all things work together for good. Naidaos po natin. Palapakan nga natin ang ating Diyos. So ngayon ay after the anniversary, nagkaroon po ng kaunting sharing. So sa ating pong 13 years, kasi teenager na. Sabihin natin, teenager na. So atin na pong susulong ang convention center. So sabi ko sa finance, kung magkano man yun, alamin. Sabi ko kay Roldan, alamin mo kung magkano ang convention at pag-iipunan natin yun sapagkat ang life in Christ ay teenager na. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. So, doon tayo sa convention center sa March. Gagawin na nating March. Kasi kaya tayo nauso dahil sa speaker, pero nagka-problema naman tayo sa lugar, yung speaker hindi naman available dahil nasa Japan. And hopefully, by 13th years, ay may book natin siya na mas maaga. Amen. Amen po ba? Sabi nga natin, God is good. So ngayon, habang po tayo ay sumasamba sa Panginoon, alam natin ang Diyos ay patuloy na nagbubukas ng pintuan. Sabi nga natin, open door. Pag sinabing open door, ito ay merong entering at exit. Right? Amen. Pag sinabing open door, ito po ay sound of opportunities and new things. Dahil nasabi ng Bible sa Book of Revelation, I know your deeds, I know your work, but you cannot deny my word, and you care my name, and I will open to you an open door that no one can shut. Sabi nga mo natin sa ating tabi, ang pintuan na binuksan sa iyo ng Diyos, walang makapagsasara. Ano man yon, oportunidad man yon, victory man yon, blessing man yon, tandaan natin, walang makapagsasara nun kung ang Diyos ang nagbukas. Amen. Kaya sa atin, ang Diyos ang nagbukas ng lahat ng oportunidad, walang makapagsasara nun. Kasi selyado yon ng dugo ng Panginoon. Pero pag ang Diyos ang nagsara, wala namang makapagbubukas. Amen? Kaya napakahalaga na maunawa natin, if God opened the door, you need to enter. Sabihin nga natin, pasukin mo. Basta nagbukas ang pintuan ng Diyos, ay huwag tayong mag-atubili na i-take ang opportunity at ang Diyos ay gagawa sa atin ng bagong bagay. So may topic today ay makikita po natin sa 1 Corinthians chapter 2, verse 9. At ito ay pinamagatan kong God's work is not yet finished with us. Sabihin natin, God's work is not yet finished with us. Okay. Sabi mo, ang ginagawa ng Diyos ay hindi patapos sa iyo at sa akin. Excited po ba tayo? Hindi patapos. Kaya wag mo sasabihin na, Lord, baka ito na. Alam niyo, ako'y blessed noong anniversary sapagkat nagkaroon ng special prayer at ako'y nabibless sapagkat buong pamilya ko naroon, nanay ko lang ang wala. Sabi ko kasi sa mga kapatid ko ay tayo pumunta dahil ito ay anibersaryo. Ako naman ay ginagalang bilang pastor at purihin ang Panginoon mula sa panganay. Ang wala lang ay nasa Dubai na 2. Pero naka-online sila. No? Kahit yung hipag ko na sarado, kandado, ay talaga nagmamano na sa akin ngayon. Ayun ay asawa ng panganay namin. At she really recognized that the Lord calling us. No? Napakabuti ng Diyos. Sabi ng kuya ko, ay ang daming tao. Sabi ko, yan ang bunga ng paglilingkod at patuloy na kumikilos pa ang Panginoon. Kasi, background lang, no ako'y nag-resign sa trabaho, yung kuya kong yun ang medyo nag-resign. Sabi niya, mag-resign ka sa trabaho, ganda-ganda ng trabaho mo. Magkasama kami kasi sa planta, sa gawaan ng beer sa Valenzuela. Ay siya po noon ay supervisor. Ako ay nasa field. Kasi kami po ay nasa maintenance kung saan kami pinapadala.
Pero purihin ang Panginoon, nung nakita niya a years ago, kaya sabi niya, kaya ko lang naman nasabi yon, ako'y nag-aalala. Pero, napakabuti ang Diyos sa'yo. Kaya, ayun, siya at ang kanyang asawa, buong sambahayan, ay nadala ko na sa Panginoon. Amen? Kasi, hindi pa tapos ang Diyos. Kung meron tayo sa pamilya na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, God is not yet finished to everyone. Hindi pa tapos. Sabihin natin, hindi pa tapos. Kaya lagi kang excited. Ano sabi po dito sa ating tema? Basahin natin ang 1 Corinthians chapter 2, verse 9. But as it is written, sabihin natin, it is written. Ibig sabihin, powerful declaration of God, it is written. Pag sinabi pong it is written, nothing can change. It is final. It is fixed. It is very authority. Authority yan. Pag sinabi, ito'y nasusulat. Ang ibig sabihin, walang mababago. Sabihin natin, walang magbabago. Kasi nasulat na yan eh. Amen? Hindi pwede magsinungaling ang Diyos. Ano ang sabi diyan? Eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the good things which God has prepared to those who love Him. Excited po ba kayo? Ano ang sabi sa Tagalog? Subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihahanda ng Diyos o inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Amen. Sabihin nga natin, may inihanda na ang Diyos. I-remember, prepared, past tense. Sabihin natin, naihanda na ng Diyos. So, ang ibig sabihin, mga kapatid, meron ng divine finished blueprint ang Diyos sa akin at sa inyo. Kaya yung mga nagaganap sa ating buhay, yan po yung inihanda na ng Diyos sa iyo. Pero sabi ng Bible, meron pang hindi ka nakikita. Hello? So what we need to do? Ano ang dapat natin gawin? You need to continue because God is not yet finished with us. Hindi pa nakita ng mata. Yung nakikita natin ngayon ay wala pa po sa liit ng kapahayagan ng Diyos sa atin. Amen? Balik tayo. Ang buhay natin, marami tayong pangarap noon. Marami tayong inaasahan na hindi mo nakikita. Hindi mo pa naririnig. Hindi pa sumasagi sa isip mo. Pero bisitahin mo ngayon, nangyayari na sa buhay mo. Nakuha niyo po ba ako? Amen. Nakita mo na ba no ikay binata na magkakasawa ka? Hindi pa. Taas ang mga binata. Ayun, ang taas ng kamay. Hindi pa nakikita, pero may inihanda na ang Diyos kay Jenson. No. Amen ba anak? Taas ang kamay. Di ba? So ang ibig sabihin, meron pang inihanda ang Diyos na hindi mo pa nakikita. Kaya kung ano yung nakikita mo ngayon, simula lang yan. Kung ano yung naririnig mo, simula lang yan. Kaya ang sabi, meron pa. God is a God of more, and we want to declare more from God. Alam niyo, nung ginagawa ko ng teaching na ito, this is my personal testimony. Nakala ko talagang tapos na. Pero sabi ng Lord sa akin, God is not yet finished to you. Amen? Hindi pa sumagi sa mata mo ang apo mo. O yan, di ba? Pero sa September. No? Hindi ko lang makikita sa October dahil hindi ko kayo maiwanan. O, yun, di ba? Pero makikita natin, yung verse na yan ay pangako ng Panginoon. It is written. So dapat ang Kristiyano maging excited. Magkaroon ka ng hamon sa buhay mo, Lord, hindi ako titigil hanggang hindi ko nakikita to. Hindi ako titigil hanggang hindi ko naririnig to.
Bagamat hindi pa sumasagi sa isipan ko, hindi ako titigil. I want and I want to go. Nobody can stop me. Amen? Amen po ba? Makita natin sa Bible, tingnan po natin ang Bible, sa Hebrews chapter 12, verse 2. Ang sabi ng Bible, fix our eyes on Jesus, the author and the perfecter of our faith. Hebrews 12, verse 2. Habang daw tayo ay nakatingin sa Panginoong Hesus, siya po yung nagsimula at gaganap ng ating pananampalataya. Sabihin natin, the author and the finisher of our faith. So ang ibig sabihin, yung pananampalatayang sinimula ng Diyos, ang Diyos din ang magbibigay ng kaganapan sa iyo at sa akin. Amen. Amen po ba? Kaya napakahalaga, Lord, yes, I always fix my eyes. Hindi ako titingin sa kapaligiran, hindi ako titingin sa tao, hindi ako titingin sa anumang problema na nararanasan ko, dahil ikaw ang nagsimula, ikaw ang gaganap, at ikaw ang magpebigay ng kaperpektuhan sa aking pananampalataya. Amen? Siya. And let us visit the life of David before I continue. Nakita ba ni David na siya magiging hari? Hindi. Nakita ba ni Joseph na siya magiging prime minister of Egypt? Hindi. Pero makita natin, yung divine blueprint ng Panginoon ay nakadistinct sa kanya na nobody can change dahil it is written. Pero may pinagdaanan si David na hindi iniwasan. May pinagdaanan si Joseph na kailangan niyang lakaran. Pero makita natin kung ano yung sinimulang pangako ng Diyos naganap. And one day, naganap na yung mga kapatid ni David ay biglang nagulat na si David na ordinaryong kabataan, tagapaghatid ng pagkain sa kanyang mga kapatid, utos-utusan sa bahay, tapag-alaga ng tupa ng kanyang ama, ay naging isang hari, dumating ang isang araw. From ordinary shepherd, become a king. And nobody can see it. Nobody can tell David, hoy, ikay magiging hari. Meron lang mga bagay na confirmation. Even Joseph. Hindi sumagi sa kanyang isipan. Pero, meron nang ipinahayag ang Diyos sa kanya. Kaya, anuman yung kapahayagan ng Diyos sa atin, anuman yung pinanghahawakan natin mga talata sa Bible, huwag mong bibitiwan sapagkat ang Diyos ay hindi pa tapos. Gaganapin niya yan. Basahin natin ang Jeremiah chapter 1 verse 12. Wala sa ibinigay kong outline. Let us pause. Jeremiah chapter 1 verse 12. Tingnan natin ang sinabi ng Bible. Then the Lord said to me, you have seen well, for I am watching. Okay, basahin nyo. Sabay-sabay po tayo. The Lord said to me, taas ang kamay. The Lord said, ituro natin yung kamay sa atin. Kanino? Kanino? Sa likod, kanino? To me, ano yon? For I am watching over my word to perform it. Siya mismo yung nagbabantay upang ang bawat salita na ipinangako ng Diyos ay maganap sa iyong buhay. Sabihin mo, bukod sa ikaw ang nagbabantay, ang Diyos pa ang nagbabantay. Kaya, napakahalaga, God is not yet finished. Hindi pa tapos. Kaya kung ikay nakakaranas ng kasaganaan ngayon, kung ikay nakakaranas ng kaluwagan, anong estado ka ngayon? Kapatid, may susunod pa dyan. Sabihin mo, there is more from God. Ano ang kailangan lang natin? Ito. What is the secret from this verse? Para maunawaan po natin ang ating tinatalakay ngayon. What is the secret? Nag-jump lang po ako na kaunti. Matthew chapter 22 verse 37. What is the secret? Para mapulpil yung promises ng Panginoon.
Ano sikreto? Everybody read. Jesus said to him. Basahin po natin. Lahat tayo magbasa. 1, 2, 3, read. Jesus said, ano sabi dyan? You shall love the Lord with all your yaan ang sikreto upang maganap yung mga pangako ng Panginoon. Kailangan mo, mahalin mo siya. Alam nyo, pagmamahal ng Diyos ang pundasyon. Tayo bilang mga magulang, ba't natin itinataguyod ang anak natin? Oo, anak natin yan. Pero ang dahilan yan, mahal mo ang anak mo. Amen? Yung iba'y nagsakripisyo sa abroad na hindi nakikita ang anak para makapadala at patuloy na mag-aral na kanyang mga anak. That is what we call the loving parents. Amen? Hello? Yung pag-aalaga ng mga anak na maliliit, katulad ni River, na napupuyat ang mag-asawa, ginagawa nyo hindi dahil magulang, kundi mahal nyo si River, right? O ganoon din gagawin ko kay Apple. O, di ba? Mamahalin ko yun. Praise God. So, love. Kaya ang pag-ibig sa Diyos ang napakahalaga. Para maunawaan po natin ang sekreto upang maganap ang lahat ng pangako ng Panginoon. We need to respond with all. Sabihin nga natin, with all. Sabihin nga natin malakas, with all. Kasi minsan tinitipid pa natin ng Diyos eh. Amen? Hello? Walang kuripot na Kristiyano. Amen? Magbibigay ka ng oras, Lord, 15 minutes lang. Magpipray ka, Lord, teka, nagmamadali ako. Pagising ko sa umaga, 6:30, ang pasok ko, 8:00. Lord, 10 minutes lang. Kailangan magbibigay ka ng oras. Kasi mahal mo ang Diyos, right? Meron bang minamahal na tinitipid? Amen? Pag mahal mo, ipagkakaloob mo at ibibigay mo ang oras. Isa-isahin ko mga kapatid. Ang sabi dito, love the Lord with all your heart. Sabi natin heart. Inuna ng Diyos ang heart. Yes. Bakit? Sapagkat ito ang tahanan ng Panginoon. Heart speak about the place of God. Not the mind only. Heart speak about He reside from our heart. Kaya sabi nga ng Bible, that Christ will make a home in your heart. Yun ang sabi ng Biblia. Kailangan si Kristo ay maging tumira sa iyong puso. At mahalin mo siya ng buong puso. Amen? Do you love God? With all your heart. Kaya lagi ko sinasabi sa aking si Sugar, si Sweetheart, number 2 ka. Si Jesus Christ ang number 1. Amen? Napakahalaga kasi yung pagmamahal sa Diyos eh. Kaya makikita natin, what is our expression of our love to Jesus? Yes, we give time. We are going to the church because of you attend or attendance. No. You are coming here because you love God and you love to worship God. Amen? Hinapunta ka ng church, hindi dahil kung gusto mo lang pumunta o kaya ay baka ikay follow up ng iyong community pastor. No, we are going to church because we love God and we love to worship God. No, kaya yun ang dahilan. Kaya you need to love God with all your heart. At ang sabi ng Bible, from the abundance of your heart, mouth speak. Kung ano daw ang laman ng puso mo, lalabas ito sa labi mo. Right? Amen? Are you listening? Kaya ang puso ay inaalagaan at dito umuupo ang Panginoon. Sabihin natin, dito nakatira si Lord. At pag si Lord na nakatira sa puso natin, siya nakakaalam kung ano kailangan ng puso natin. Siya nakakaalam kung ano ang dahilan
siya nakakaalam ng pangailangan mo. Because si Jesus Christ nakatira sa puso mo. Kaya first, secret, you need to love the Lord with all your heart. And the one is with all your soul. Sabihin nga natin, with all your soul. Soul speak about the wholeness of our lives here on earth. Kasi alam naman natin, ang kaluluwa, ito po yung 5 senses. Seeing, smelling, tasting, feelings, and hearing. And that is the content of our soul. Kaya pag ang isang tao ay namatay, wala na yung 5 senses na yan. Naiiwanan dun sa lupa, ang katawang panlupa, at yung kaluluwa umaalis. At ang sabi ng Panginoon, not only heart, but love the Lord with all your soul. With all your soul. Kailangan mahalin mo siya ng buong mong kaluluwa. Kaya tayo may pagsamba, hindi lang tayo umaawit taas ang kamay, kundi umaawit tayo with a grateful heart to the Lord. Amen. Kahit mabura ang iyong pilik mata, okay lang. Na di mag-retouch ka na lang mamaya. Pero sa Lord, kahit mabura ang make-up, maganda ka naman sa harap ni Lord. Amen. Kaya love the Lord with all your heart. And the last one, ang sabi dito, love the Lord with all your mind. You know that the struggle of many people is mind? Kaya sabi ng Bible sa Proverbs chapter 3, no, trust in the Lord with all your heart, do not lean in your own understanding. Yan ang problema ng tao, yung understanding. Hindi pa nangyayari, pabalik-balik na agad sa isip. Kaya sabi ng Lord, love me with all your mind. You need a complete change of your mind according sa Romans chapter 12, verse 1 and 2. Kailangan ka ay magkaroon ng pagbabago ng kaisipan para maunawaan mo what is right, what is good, and what is pleasing to Him. Kasi pag ikitanikala ng lumang kaisipan, hindi ka makakabubon. Amen? Hello? Kaya yung nakalipas natin, tapos na yan. O sabi mo, yung nakalipas mo, tapos na yan. Pinatawad na yun ni Lord. So ang kailangan mo ngayon ay mag-refresh ka ng mind to know what is perfect and what is good and what is the will of God. Yan ang sabi ng Bible. Kasi pag ikay babalik sa tanikala ng nakalipas, hindi ka makakatakbo sa unahan. Hihilahin ka. Pag lagi mo iniintindi ang batok ng aso, hindi ka makakaparating sa pupuntahan mo. Hayaan mo lang tumahol. Amen. At ang problema, huwag mong tatambayan. Daanan mo lang. O sabi mo, ang problema, huwag mong tambayan. Daanan mo lang. Kasi, God is not yet finished with us. Hindi pa tapos ang Diyos. Merong mabubuting bagay pa. Amen? Meron pa. Excited po ba kayo doon? Yes, I'm so excited. And let us go. God is still plan for your life. After victory, don't stop. Instead, we can say to the Lord, what is next? Wow. Amen? Sabihin nga natin sabay-sabay, God still has a plan for me. After victory, don't stop. Instead, we can say to the Lord, what is next? Wow. Are you excited? For the next season? Usong-usong kayo na NBA, PBA. No? Babawi sa next season. Kung natalo, ang mahalaga, ang season ng Diyos ay hindi natatapos. There is a season for everything. Kung ngayon tag-init, nothing to worry. May tag-ulan naman. Hindi tayo mananatiling tag-init. And praise God, good news. This month, sisimulan na po ito. Kakausapin na natin yung gumawa nito at makikipag-usap lang kung magkano labor kasi may pang-materialis na tayo. Sabihin natin, God is good. May pang-materialis na tayo. Kaya, Kuya Charlie, Kuya Tito, Boss Tito. Ala ko si Boss Toyo ka, Boss Tito pala. So, Boss Tito,
kontakin muna si Duque. So magsisimula na tayo. Alam nyo ba, pag ito yung nilagyan ng flooring, diyan ang pinakamaginhawa. Dahil yan ang kesame nyo. Alright? O, tuloy-tuloy yan. Lord, ang sisimula namin sa November, dapat June eh. Pero ang Diyos ay Diyos ng himala. Amen po ba? So, simula na yan. Praise the Lord. So, baka kayo mo last topic ko. Balik ako. After victory, what is next? Alam nyo kasi ito, ang journey ng Israelita, makinig kayo. Nung sila'y papunta po sa Kanaan, hindi lahat nakapunta. Kasi napadaan lang sila doon sa maghubat, yung iba hindi na nagtuloy. Moses, okay na dito. Green pasture. May nadaanan na silang lake na kaunti. Nagsukuran nila at naligo. Moses, dito na lang kami. Ang layo pa niyan. Hindi nila alam, kung sila'y nagdire-diretso, God is not yet finished, Kanaan ang pupuntahan nila. Ay si Moses naman ay nakakaintindi. Yung mga nagpaalam, o sige, dyan na lang kayo, ha? O sige, kontento na kayo dyan sa sapa. O sige, tuloy kami. Nako niyo po ba? Hello? Kaya nakarating lang sa lupang pangako ay Joshua generation. Nalagas yung ibang henerasyon na kasama ni Moses. Bakit? Kasi nakontento lang sila doon sa kaunting victory, nalimutan nila na mayroon pang more. Nako niyo po ba ako? Nakatim lang na kaunting ginhawa, nakatim na kaunting laki ng sweldo, okay na. Akala nila sustainable na yon. Nalimutan nila, there is more from God. Sabihin natin, there is more. Don't stop when we experience, ano ba tawag doon? Plenty. When we experience plenty, na para bang nakakakain ka na at nakapagtatago ka na, don't stop. Amen? And tell God, Lord, I'm excited. What is next? Sabihin natin, what is next? Kaya God is a God of more. Don't stop. Amen? God is still working. Sabihin natin, ang Diyos ay patuloy na kumikilos pa rin. Amen. Alam nyo ba ang Diyos, tayo lang ang nagiging barometer ng Diyos sa kanyang pagkilos? Pag ikay nag-stop na, wala na magawa ang Diyos. Nakuha niyo po ba ako? Pero pag ikay nananampalataya, umaasa sa Panginoon, excited ka, maraming pinto ang bubuksan ng Diyos. Pero pag may binubuksan ng Diyos, don't stop. Do every promises to God na masasabi mo, Lord, salamat, inupad mo ang aking prayer. Nakuha niyo po ba ako? Amen. So follow my verse. Ano sabi dito? Ephesians chapter 2 verse 10. We are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good work, which God prepared in advance. Sabi nga natin, in advance to do. Wow. Sabihin natin, advance to do. Alam nyo na, nakatutuwa ang Panginoon. May ginawa na pala ang Panginoon. Bagamat tayo kasama po sa kumikilos, handiwork, ibig sabihin, kasama tayong gumagawa ng Panginoon. Tayo ay extension ng Panginoon. Remember this. Ang kamay mo, ang kamay ng Diyos. Ang paa mo, ang paa ng Diyos. Amen? To reach out to a community. To reach out. Every places tayo ginagawa ng Panginoon. Sapagkat, ang sabi dito, which God prepare in advance for us to do. Kahapon ng umaga, early, pumunta kami ni Pastor Conrad, Kabuyaw. Kinuwento sa kanya, hindi na naabutan niya eh. Pero yung mga dating kasama ko na mula, alam niyo yun. Nagsimula ang Bible study sa Guadalupe sa pamilyang yon. Wala pa sila Ate Silvia, sila Ate Cora, sila Nanay Becky. Doon nagsimula sa bahay ni Kuya Narding. Kilala mo yon, Ate Nanay Becky? Narding Florentino. Doon sa dulo. Doon nagsimula. Ay, kilala ni Kuya Ted Diaz, Kuya Narding. Namatay pareho ang magulang. Yung mga anak, nagsettle sa Kabuyang. Bigla akong kinontak.
At yun naman pinagpipray ko. And praise God, sabi ko, God is talking to you to go back to the root of your parents. Dahil ang ugat ng magulang niyo ang Biblia. Ang ugat ng inyong buhay ngayon na tinatamasa ay yung itinanim ng magulang niyo. Alam niyo, nagbalik sila sa Panginoon. At sabi ko, if you're willing, kachat ko, once a month pupunta ko kayo dyan. At pag kayo uwi na San Pablo, join with us. Kasi alam nyo, God is not yet finished. Akala lang natin yung buting bagay na ating tinatamasa ngayon, yun na yun. Alam nyo ba yung ating naranasan ngayon, yan ay bunga na itinanim mo pa lang noon? Hello? Kumbaga sa baterya, energized tayo, hindi dahil may karga ka. Yan yung karga mo pa noon. Na yan ang ini-expend mo. Pero hindi ka nag-charge. Hindi ka nagre-recharge. Nakuha niyo po ba? Ay yung load mo, unti-unti, nababawasan. Kaya mamaya, ayaw na umastart ang makina. Dahil yung pagtakbo mo, load mo pa a years ago. You need to come to God and ask Him, Lord, recharge me again for another road I want to reach. At yun ang maghahatid sa'yo, God is not yet finished. Amen. You need to run the race. Lord, ito. Sa nangyari sa akin, ang dami kong natutunan sa Lord. No? Ang dami. Nakagawa ako ng maraming teaching. Ginagamit ako ng mag-mentor sa mga training center sa Cavite. Bible school. Ngayon, yung mga pastor dito, nagbabalik ka, Bishop, i-mentor mo kami. Sabi ko, ito yung bagong ministry na binubuksan ng Diyos sa akin na hindi pwedeng pigilan yung ginagawa mo. Amen? Kaya sabi ko, ito, unti-unti, unti-unti. Dahil ang Diyos hindi pa tapos sa community. Amen? Marami pa. Marami pang kaluluwa naghihintay nang ang pagtawag sa atin, tayo ang pupunta sa sulok-sulok na barangay. Yung iba, abala sa syudad, ang life in Christ, kahit sulok na barangay, papasukin natin dahil ang Diyos malapit sa mahihirap. Kailangan nila ang salita ng Diyos. Ano sabi ng Bible? Pag kayo nagbigay ng pagkain sa kaya magbigay sa iyo, hindi siya binigyan mo. Kung magpapakain ka, ay yung mga tao na hindi kayang gumanti. Are you with me? Ay yung mga taong yun, yung mga nasa bukid, na pagdala ka ng 1 kilong bigas, hindi sila makapaggaganti. Kaya God is not yet finished. Kaya dinadala tayo ng Panginoon. Alam niyo, sabi ko, matapos lang to, magkakaroon tayo ng ministry to the poor. Na every Sunday, kung sino gusto magdala ng bigas, magdala kayo kahit 2 dakot. Iipunin natin yun buwan-buwan. At sa loob ng community, kakausapin natin si pastor, anong barangay ang kailangan ng bigas, mamimigay tayo buwan-buwan. Are you excited? Yes. At pag ginawa natin yon, wow, lalo tayong pagpapalain. Amen? Kung may kakayanan, Bishop, 5 kilo ako, magdadala ako buwan-buwan. Ay kung may 10, adi meron tayo ilang kilo, 50, 1 sako. Amen? Pagdating ng community sa Balok, o ito po, tigda 2 kilo kayo. Hindi lang natin sila sinishare ng espiritual, pinakakain pa natin sila sa physical. Yan ang ministry na pinagpipray natin sa Life in Christ. Amen? Kaya may dahilan ang Diyos kung bakit i-bless ang bawat isa. God is not yet finished. We are handiwork. Pag sinabi ng handiwork, tayo yung kasama tumatrabaho sa pagkilos ng ating Diyos. Amen? Sino po gusto sumama? Kahit hindi kayo makasama sa community, makakarating ang 2 dilata nyo. Amen? Amen po ba? Bubuhayin natin ng ayuda, hindi dahil may pandemic, ayuda sa life community. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Ayuda. Kaya sabi ko, i-bless mo Lord, matapos lang. No? Yari na naman yan.
Sabi ng Lord, prepare na yan. No? Amen? Huwag niyong bilangin ang budget niyo. Pag sinimulan ko yan, dagdag na yan, marami pang bibigay. Amen. Ang kailangan lang magsimula. God is not yet finished. May ginagawa ang Panginoon. Okay? Sa Tagalog ko babasahin. Ephesians chapter 2 verse 10. Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layunin, pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Noong una pa man. Then, God is able to do exceedingly, abundantly, above, beyond, great and mighty things in your life. I-declare nga po natin itong word na ito. For God is able, next, for God is able, na-print ba yan? Okay, repeat after me. For God is able to do exceedingly, abundantly, abound and beyond, great and mighty things in my, sabi nga natin, in my life. Praise God. Napakabuti ng Panginoon. Alam nyo, i-declare natin lagi ito pag-gising sa umaga. For God is able, amen, exceedingly, abundantly, above and beyond, great mighty things in my life every morning. Kaya tayo po ngayon ay nasa season of positioning. Sabihin natin, season of positioning. Alam nyo, ang giyera, ini-strategize yan na sa tamang posisyon. Ang basketball, nasa tamang posisyon. Kaya meron pong tagabantay, may tagapasok ng bola, may taga-shoot. Ang chess, nasa tamang positioning ng winning. Amen po ba? Hello? Sino po dito ang marunong maglaro ng Game of General? O, hindi ka marunong lang? Yung pinuprotektahan ni Plug? O, ako na marunong maglaro ng Game of General. So, ang bawat pyesa may katapat na authority sa Game of General. Yung referee ang magbabasa, hindi kayo. Pag nagtapat, ay, private, nakatapat general, talo private. Nakuha niyo po ba ako? That is the Game of General. At mamaya-maya, hanggang sa ma-reach out mo yung plug. Positioning ang ginagawa po ng player. Alam niyo, sa Christian world, tayo ngayon ay pinuposisyon ng Panginoon for winning. Pinuposisyon tayo ng Panginoon. Kaya yung positioning ngayon, beginning lang yan. Simula lang yan. Katulad ng track and field. Ang putok ang hinihintay mo, pero before marinig mo yung final count ng putok, pinuposisyon mo na ang iyong tuhod, pinuposisyon mo na ang mata mo. Dahil pag putok, larga ka na. Ang church today, God is preparing us positioning, especially spiritual. May nangyayari't magaganap, pero you need to place your position sa tamang pagbatil. Tandaan natin ang John 10:10. Pakilagay ang John 10:10. Yan ang ating team verse. Ano ang sabi ng John 10:10? The thief cometh to destroy, to kill, and to steal. But Jesus Christ come to give life and have it to the full. Okay. Basahin natin. Everybody, read. The thief, to steal, sabihin natin, blessing yan. Pero tandaan natin, the thief come. So we need to be watchful. Nakuha niyo po ba? Dahil alam ng demonyo, pag ikaw ay na kay Lord, meron kang full life, life to the fullest. Pero tandaan natin, meron tip na nagnanakaw. So what we need to do is to position yourself. Amen?
kailangan kang lagi nakaposisyon para yung tip na ito ay hindi maka-destroy, hindi ka makakill, at makapagnakaw. Mapagbantay ka. Amen. Kasi minsan akala natin, naranasan natin full life, wow, increase, wow, blessing, work, ang ganda ng kinikita ko. Pero nalilimutan mo, yung road na tinatahak, wala na doon sa tinatawag na right path at nariyan na ang pagbabanta. Nawawalan ka na sa positioning. Pero yung tip, makikita natin, dumarating. Kaya ano ang ibig sabihin dito? The more God bless you, you need to place yourself in God's position. Covering is your need. To cover, Lord, balutan mo ko. Balutan mo ko. Balutan mo ko ng banal mong dugo sa aking ginagawang ito. Kasi bakit? Ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos ang babawi. Pero if you love God with all your heart, with all your soul, everybody sustained by the power of God. Sabihin natin, sustained by the power of God. Kaya sabi ng Revelation, kung ano kanyang binuksan, walang makapagsasara. Amen? Sabihin natin, thank you, Lord. Sabihin natin, thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat. So, Jesus reigning in our life. Dahil ang proteksyon natin ay si Christ alone. Right positioning of ourselves, Jesus Christ, things we can only happen if we are Christ-centered when we live. Jesus reigning in our life. Kaya tayo life in Christ. Ano ba life in Christ? Halimbawa, ito buhay natin. If we are in Christ, nasa loob ka ni Christ. Amen? Nakuha niyo po ba ako? Nasa loob ka. At pag ikay nasa loob ng kalooban ng Panginoon, nobody can touch you. Kasi sabi ng Bible, if God is with you, no one can be against you. Our life in Christ is preserved. Our life in Christ is highly favored. Kaya ano sabi dito sa 2 Corinthians 5:17? Therefore, if anyone in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. So, hindi lang po yan nagtuturo ng new life in Christ or character. Even the things you have, yung luma, papalitan ng bago. Yung dati mong buhay na hirap-hirap, papalitan ng Diyos na sapat-sapat. Sobra-sobra. Amen. Sabihin mo nga, sobra-sobra. Yung dating buhay mo na ikaw ang nangungutang, dadating araw, ikaw ang mapagpapautang. Oh, lapit ako sa inyo. No, joke lang. Pero that is our new life. Yung dati, gipit na gipit ka. Ang new life, talagang, Lord, salamat. Pag susweldo ka, Lord, grabe ka naman. Susweldo na ako. Ay, meron pa naman ng ATM ko. Praise God. O yung ganong ekspresyon. Hindi yung naghihingalo. Amen. Naranasan ni Pastor Tim. Akala niya yung kanyang ATM, wala. Di ba, Pastor? Wala. Sabi niya, Lord, alam niya wala na eh. Pero ipinasok. Nung inilabas, meron. Oh, sino may ATM? Taas sa kamay. Oh, sabay-sabay tayo pupunta ron. Ipasok natin. Oh, di ba? Pero yon maaari mangyari, pwede hindi mangyari sa atin. Kasi bakit? God is a God of miracle. Remember the Philippians 4. God will supply according to your need, not according to your want. Pag need na need mo, God will give you. Kailangan mo eh. Right? Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Talagang ang Diyos. Kaya napakahalaga na mawa natin na God is a God of new things.
Pag ang sapatos, hindi nakasya sa paa mo, hindi masama kung ikaw ay magsusuot ng bagong sapatos. Tama po ba ako? Amen. Ay napapaltusan ako doon sa una, ay ngayon, bago na. Sa buhay natin, hindi masamang mag-desire ng new things. Kailangan lang Christ-centered to please God. Amen? Kasi yun eh. Don't stop. God is working to you. Ang Diyos ay patuloy na kumikilos. Ano itong new things na kailangan natin maunawaan? One, new perspective. Kailangan magkaroon po tayo ng bagong paningin. Bagong pag-asa. Bagong inaasahan. Sabihin nga natin, perspective. Ang arkitekto, pag yan ay nagdodrawing, meron yung tinatawag na perspective. Ano ba ang inaasahang kalalabasan? Ang nakikita ko. Kasi minsan, yung the way you look the things, hindi nating nababanaag. Pero kailangan, new perspective, iba ka nang tumingin. Hello? Iba na. Huwag yung titingin na, kawawa ka, ang hirap-hirap. O di ba? Sabi mo sa tabi mo, hindi ka nakawawa, bless ka. Alam niyo sa atin, wala po tayong swerte. Huwag mo sasabihin na swerte mo naman, no. We are blessed because of God. Amen? Sabihin natin, I am blessed. What we need is new perspective. Another one is new heart. Sabihin natin, new heart. Si Solomon, nung binigyan ng open door request ni God, para mapangmahalaanan yung kaharian na mamanahin niya sa kanyang amang si David, ang sabi ng God kay Solomon, ano gusto mo? Alam niyo sabi ni Solomon ito? Ang gusto ko po ay puso, the contrite heart, and the wisdom to know good and evil. Sabihin nga natin, good heart. Tama ang hiningi ni Solomon eh. Ano sabi ng Diyos? Dahil yan ang hiningi mo, lahat ng hindi mo hiningi, ibibigay ko sa iyo. Dapat kasi yun ang pundasyon. Alam na Diyos ang kailangan natin. What we need to ask God is, Lord, prepare my heart. Kasi bakit? Baka pag dumating na yung daan-daan libo sa iyo, magbago na puso mo. Amen? Hello? Kaya si Solomon, yun ang kanyang hiningi. Contrite heart. Kaya nung si Solomon ay maging hari na nabuhay sa lahat ng mga hari nung siyang unang panahon, na ang kanyang trono ay ginto, hindi siya nakapagmalaki. Bakit? Ang pundasyon niya ay meron siyang contrite heart. Hindi niya sinayang ang mga kayamanan. Bakit? Ang pundasyon niya ay know good and evil. Kasi minsan, pag over na ang ating blessing, hindi nababalanse ng isip ang knowing good and evil. Nagkakaroon ka ng masamang kaisipan na dahil may sobra naman. Di ba? Nakuha niyo po ba ako? Matuto ka na magsugal, matuto ka na nito, mapunta ka na doon sa kumukuti-kutita, marami na. Pero si Solomon, he know how to handle the blessing of God. Why? Because of new heart and new mind setting. Sabihin natin, new mind setting. And the last one is the way of serving the Lord. Habang tayo pinagpapala ng Diyos, huwag nating iaalis ang maglingkod sa Panginoon. Alam nyo, yun ang atin ng proteksyon. Alam nyo, bilang pastor nyo, yun ang nararamdam ko. Nung ako'y minsan, nung unang buwan ng aking dialysis, ayan, nakikita ni Mrs. ako umiiyak doon sa aking garden. Kaya one day, sabi ba, pagbigyan mo na ako. Hayaan mo puntahan ko yung mga yon. At alam nyo, habang ako'y nagtuturo, ramdam ko, lalo ako lumalakas. Amen? Yes, katulad ngayon. Friday morning ako di dialysis. After ng dialysis ko, nung hapon, nakasal ako.
Tapos, Sabado ng umaga, nagpunta pa kami ng Kabuyaw. Sabado na alas 4, binles namin yung bagong mansyon ni Ate Aloha. Ngayon, ako pa nagturo. Nakuha nyo? Amen po ba? Ay baka tayo may ingron lamang hindi ka na magseserve. Lord, hindi ako pupunta. Ang sakit ng ingron ko. Right? Amen? Sabi mo nga sa tabi mo. Narinig mo yun. Amen. Pero good news, laboratory po ako next month, itong May. Sabi nung nurse, kasi dati nasasaktan ako eh. Aba, tinurukan ako dalawa, sabi, medyo okay na po litid nyo. Okay lang kayo mag-laboratory. Sabi ko, this month, if God's willing, pag umulan, ano po umulan? Umalan ng budget, sabi ko. So, God is working. Sabihin natin, God is working. So, makikita natin. Pero, you need to increase the way of serving. Amen? The way of serving. Kasi minsan, ang nanakaw sa oras ng paglilingkod mo, minsan, trabaho. Minsan, yung oras mo. Right? Pero kailangan balansehin. Hindi na mapababayaan mo trabaho mo para maglingkod lang kay Lord. Lahat ay nasa tamang oras. I-manage mo lang. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. I-manage lang natin. And lastly, we need to continue to love God. Psalm 37 verse 25. I've been young, si David na nagsabi nito, I have been young and now I am old, yet I have not seen, sabi nga natin, basahin natin sabay-sabay, I have been young and now I am old, yet I have not seen the righteous forsaken, nor descendant begging bread. Wow. Palapakan nga natin ang Lord sa verse na ito. Wala nga kayo makikita eh. Na righteous na yung anak mo nang hingi. Wala. Amen? Kayo pa minsan na nagbibigay. Tama po ba? Amen. Yan ang pangako ng Panginoon. Kaya si David na may sabi niyan kasi, nasabi niya, naranasan kasi ang mahirap. Naranasan niya rin na maging hari. Pero napatunayan niya, ang pundasyon, no? Makinig kayo, dito kayo tumingin. Ang pundasyon ng lahat ay ito, I have not seen the righteous forsaken. Sabihin natin, I have not seen the righteous forsaken. Wala siya nakitang matuwid na pinabayaan. Sabi mo, hindi ka pababayaan ng Lord. In my closing, continue to love God. Sabi natin, to love God. Continue to serve God, and if are willing and obedient, we will eat the best of the land. Do not give up. Do not be discouraged. Arise in the Lord. We are highly favored with God and blessed forever and ever. To God be the glory. Tayo po lahat ay tumayo. Awitin natin yung worship song, To God be the glory, to God be the glory. Excited po ba tayo sa mga bagong bagay? God is not yet finished. He is still working. He is still working. May ginagawa ang Diyos sa atin. Mga kabataan, taas ang kamay. God is still working. May ginagawa ang Diyos sa inyo. Mga tatay, taas ang kamay. God is still working. Even in old age and young, walang nakita si David, the righteous, forsaken, even begging the bread. Hindi maglilimos. Ang ating mga anak at mga apo ay be blessed ng Lord. He is still working, He is still working. To God be the glory, to God be the glory. Yes, Lord.
Be the glory. Purihan natin ang Panginoon. To God be the glory. Be the glory Be the glory. for the thing He has done. Things He has done. His blood He has saved me. His power He has raised He has raised me. God be the glory for the thing. for the things He has done. To God be the glory. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Be the glory. God be the glory For the thing. for the things He has done. With His blood, He has raised me. With His power, He has raised He has raised me. God be the glory for the things. for the things He has Bless done. the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is Within me, bless His oh, sing it for the last time. Everybody raise your hands. Bless the Lord, all my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, all my soul. And all that is within me, bless His holy name. And all that is within me, bless His holy name. Diyos na mabuti, Diyos na tapat, Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Salamat sa mga pangako mo, Panginoon. Salamat sa aming mga narinig. God is not yet finished. And we will love you with all our heart, with all our soul, with all our mind. Habang kami naglalakad, binabagabayan mo kami sapagkat hindi pa tapos ang aming pagtakbo. Nagsisimula ka pa lamang. Marami ka mga bagong bagay pang inihanda sa bawat isa. Kaya Ama, ang Life in Christ, sa loob ng 12 taon, niregaluhan mo kami ng bawat leaders, bawat pastor, ng bawat community area. Ama, maraming salamat sa kanilang buhay. Salamat sa mga pamilyang iniregalo mo. At dakilang Diyos, ang dalangin po namin, habang dinadala namin sila sa iyong paanan, gabayan kami ng Santong Espiritu. Sapagkat ang mga kaluluwang ibinigay mo sa amin
pangangalaga at pagpapastor ay tinubos ng sarili mong dugo. Kaya mabanal ang aming pong dalangin sa panibagong taon na amin lalakarin. Proteksyonan mo ang bawat kaluluwang ito. May handog namin ng walang kapintasan ng lahat. At inihahandog muli namin sa iyo ang life in Christ. Ang iyong abal lingkod. Alam ko pong kami kinagkukulang. Subalit salamat sa iyong biyaya at habag. Ama, dalangin ko po ang iba yung karunungan, ang isang puso. Tas po natin ang ating kamay. Panginoon, muli ko pong tinatagabilan at tinihahandog sa iyo, maging ang nasa online at ang aming mga 12 community, kasama ng bawat pamilyang dumadalo sa bawat area. Inihahandog ko muli sila sa iyo. Sila ay mga tupa mo na pinagkatiwala mula sa life in Christ. Sa lakas na binibigay mo sa amin, amin sila pangangalagaan, bubusugin at aakayin. Salamat, Panginoon, sa 12 taon. Sa iyo ang papuri, pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Dadako po tayo sa pagbibigay. Makibukas po tayo sa 2 Corinthians 7:9. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkawanggawa, gaya ng nasasabi sa kasulatan. Maganda po yung sinasabi sa Corinthian. Dito, nakita ko doon sa 2 Corinthian, pagkikipalay magbibigay, hindi yung, paminsan may mga Kristiyano na nagbibigay, faith lang, puro faith. Kasi paminsan yung faith nila, parang may inaasahan sa Panginoon. Nawawala yung laman ng loob, yung nilalaman ng puso nila sa Panginoon. Paminsan, todo bigay yung sobra mong faith, binibigay mo yung lahat sa Panginoon na kasi may pangangailangan ka. Nakikita ko doon na pag yung hindi dumating sa iyo yung faith na yun, yung hinihingi mo sa Panginoon kapalit ng iyong mga love gift, para bagang nagkakaroon ka ng ano sa iyong puso. Narito nakita ko doon yung pag ikinagbibigay sa Panginoon, yung mataas yung sa puso mo tsaka yung faith mo. Kasi dapat nasa puso, naggagaling sa puso mo yung pagbibigay sa Panginoon. Kasi paminsan, faith ka ng faith kasi may pangangailangan ka, di ba? Hindi nagmumula sa iyong sarili. May pangangailangan ka sa Diyos kasi kaya kinagbibigay. Gawin natin na mas mataas yung kusang loob, yung galing sa puso. Amen po. Sige po, napag-pray po natin yung ating ikapo. Lord, sa tanghaling ito, Panginoon God, Lord, ang bawat isa ay narito, Panginoon, para magbigay, Panginoon, ng kanilang ikapo sa iyo, Panginoon. Lord, pagpalain mo sila, Panginoon, ng mga pinagkukunan ng kanilang pinansyal, Lord. Kung ano may pinagkukunan nila, Lord, ng pinansyal, Lord, trabaho man tulugan, pagpalain mo to, Panginoon God, at sila'y na sila'y pagpalain mo, Panginoon. God, sa lahat na magbibigay na narito, babae o lalaki, Panginoon God, narin yung pagpapala mo sa kanila at sa kanilang angkan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Tinataas ka po namin sa tanghaling ito. In Jesus' name, God. Amen. So Lord, give us your heart and your mind for your glory, and may your name be lifted higher, higher.
Praise God. So, dadako po tayo ngayon sa Holy Communion. Tinatawagan ko po yung mga kalalakihan. Tayo po lahat ay tumayo. Ngayon ay unang linggo ng buwan. Ang Biblia ang nagsabi na remembrance of me. Habang ginagawa po natin ang banal na hapunan, ang sabi ng Panginoon, in remembrance of me. Dahil 2,000 years ago, if we remember, ang Panginoon ay napako sa krus, mayroong shedding of the blood, and crucified body. May dalawang ibinili ng Panginoon, ito po ay ang banal na hapunan at ang bautismo sa tubig. Kaya every first Sunday po tayo nagsasagawa ng tinapay at ang saro. Itas po natin ating mga kamay, ituon po natin sa dalawang elemento na sa ating unahan. Dakilang Diyos, salamat muli sa pagkakataon na alalahanin namin ang ginawa mo sa krus. Salamat, Panginoong Yesus. Ibinigay mo sacrificially ang iyong sarili sa ikatutubos ng sangkatauhan. Tumigis ang iyong dugo. Ito ay nagpapahiwatig na kami ay malaya, pinatawad. Sa pagtanggap namin, Panginoon, ngayong umaga, tanggapin namin ang benepisyong ito kasama ng aming pamilya at mga anak. Pagpalain mo din ang mga kalalakihan na ngayon ay maglilingkod sa hapunan ito. Salamat ang kailang Diyos sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Thank you for cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Tas po natin ang tinapay at ang saro. Ama, maraming salamat. Magiging kabahagi kami at inaalala namin ang ginawa ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon sa krus. Sa pagtanggap namin ng tinapay at ang saro, sumaamin ang benepisyo, kagalingan, kalayaan, pagbabago ng buhay, at kaligtasan sa aming buong sambahayan. Salamat sa pangako mo
na sa pagitan ng iyong dugo kami napatawad at natubos. Salamat sa mga latay na tinanggap mo, kami ay nagsigaling. Salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sabay-sabay po natin subo at inumin. Announcement, lahat ng pastor, lahat ng leaders, meron lang po tayong meeting after the service. Please, dito po tayo sa side na ito. God bless you. Diretso po tayo sa closing prayer. Mawit po tayo na isang awitin. Thanksgiving Amen. song. Praise the Lord. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Once again, let us give God praise and glory. Salamat sa ating Panginoon. Tanggapin ng Diyos ang lahat ng papuri. Yes, God. Hallelujah, Jesus. Tanggapin mo ang aming papuri. Tanggapin mo ang pasasalamat. Panginoong Jesus, aking Diyos na tapat, Ikaw lamang ang karapat-dapat. Salamat sa aking buhay. Salamat sa kaligtasan kong taglay, kapayapaan at kagalingan, pagpapalang walang. For the last time, salamat Panginoon. Salamat sa aking buhay. Salamat sa kaligtasan kong taglay, kapayapaan at kagalingan, pagpapalang walang kapusan. Yes, God. Pagpapalang walang katapusan. Hallelujah, Lord God. Yes, oh God. Hallelujah. Lord God, muli kami nagpapasalamat at lubos na nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, Lord God, sa tanghaling ito, Panginoon. Lord, salamat sa buhay ng aming Bishop, Panginoon, Lord God, na patuloy mong pinalalakas at ginagamit sa iyong ubasan, Panginoon, Lord God. Lord, i-bless mo siya sa maraming bagay, Panginoon, Lord God, maging ang kanyang pamilya, Panginoon. Lord, salamat din, Panginoon, Lord God, sa na-receive naming word, Panginoon, Lord God. Tunay nga, Panginoon, Lord God, na kami hindi perfecto, Panginoon. Pero salamat sa iyong salita, Panginoon, na nagpapatibay sa amin sa pang-araw-araw, Panginoon, Lord God. Lord God, patuloy namin, Lord God, gagawin, Panginoon, Lord God, ano man ang bagay, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon, Lord God. At nanatili kaming mag-aantay, Panginoon, sa mga pangako mo, Panginoon, Lord God, na ibinigay sa amin, Panginoon, Lord God. Lord God, we thank you, Panginoon. Ingatan mo ang bawat isa sa amin sa pag-uwi, Panginoon, Lord God. Extend mo ang aming lakas, Panginoon, Lord God, sa aming mga pamilya, Panginoon, Lord God. Lord God, salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you all.